pumunta sa Department of Social Welfare and Development Offices ang mga kliyente na nais mag-apply sa programa ng Assistance to Individual in Crisis Situations o AICS program. Sa ilalim ng bagong sistema, ang proseso ng pagsusumite at pag-aapruba ng guarantee letter ay gagawin na online. Dito po sa improvement po natin sa AICS system, yung GL po, yung guarantee letter, online na pong mabe-verify ng ating mga partner organizations, pharmacies, hospitals. So yung integrity po ng system, pinapataas po natin. Yung convenience din po sa ating mga kliyente, hindi na po nila kailangan dalhin pa yung papel. Tayo po, na mismo sa DSWD, binibigyan na po natin ng access yung ating mga partner organizations. Bukod sa nakatakdang paglipat sa digital na sistema, may isinusulong na awareness campaign ang DSWD kung saan habang nakapila o walk-in ang mga kliyente, tinatanong na sila kung handa ba silang gumamit ng digital services. Si Ella, mas malinis at mas ligtas na Pasig River Ferry at Ilog Pasig ang target sa naging kasunduan ng Metropolitan Manila Development Authority at DENR sa naging kasunduan nila sa BOA. Ang pag-promote ng FMCA sa Pasig Ferry bilang alternative pampublikong transportasyon sa Metro Manila upang hindi kabawasan sa masikip na trapiko sa lansangan. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement, magtutulungan ang dalawang ahensya para tugunan ang mga issue na nakakaapekto sa operasyon ng ferry service sa Pasig River. Nahuli ang dalawang suspect na mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group noong Miyerkules. Ayon kay ACG Director, Police Brigadier General Bernard Yang, iniaalok ng mga suspect online ang ibinibentang fake na 1,000 peso bill sa halagang 150 pesos. Nasa 150 pieces din ng 1,000 pisong peke ang nakumpiska ng mga otoridad sa dalawang suspect kasama na ang Buddha money na nasa 22,500 pesos. Ang mga suspect ay mahaharap sa mga kasong paglabag sa Article 168 o illegal possession and use of false treasury or banknotes and other instruments of credit in relation to Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 at may kulong niya na minimum ng 2 years, 4 months and 1 day at maximum naman ng 6 years and 1 day. Pinahayag ng negosyante at gaming tycoon Charlie Atong ang kanyang kahandaang makipagtulungan sa investigasyon ng DOJ kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa kanya, nais niyang lumabas ang buong katotohanan at mapasinungalingan ang mga paratang laban sa kanya. Mariin din niyang itinanggi ang akusasyon ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy na siya umano ang nasa likod ng mga pagkawala. Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iimbestiga, may lalabas na totoo dyan. Kaninang umaga ay pumunta sa Manila City Prosecutor's Office si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kasama ang Movement Against Disinformation o MAD. Ayon kay Tariela, sasampahan nila ng kasong cyber libel si Sasot dahil sa 3 issue ng fake news na sinabi ng vlogger sa social media. Una ay ang may natanggap umanong $4 million si Commodore Tariela na talent fee mula sa Amerika. Pangalawa ay ang sinasabi naman ng vlogger na may kinuha umano si Tariela na 3 bag na may lamang pera mula sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. At ang huli ay ang sinasabi nitong Project Atlantis naman ng mga Amerikano. Ayon kay PCG spokesperson Tariela, walang katotohanan at walang basihan ang mga sinasabi ni Sasot. People who follows him or believes on whatever he tweets or posts sa Facebook, tatanggapin nila na to na as a gospel truth, no? So through challenging Miss Sasot dito sa court for him to produce evidence to say na factual at totoo yung ipinagpo-post niya na yan, I think this is the proper venue. Tala, nanindigan si Atty. Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Duterte, na walang kinalaman ang kanyang kliyente sa mga pagsira umano ng mga ebidensya sa kanyang kaso. The former president did not destroy any evidence. No one on his behalf destroyed evidence.
I'm not going to get into the argument as to who destroyed evidence, but destroying evidence is a criminal offence. My client did not commit criminal offences. He's here facing charges that he did commit criminal offences, that he was responsible for an illegal drugs war. Dahil utos ng Senate Impeachment Court, kailangang sundin ng House of Representatives. Yan ang giit ni Bukidnon 2nd District Representative Keith Flores, isa sa mga House Prosecutor para sa nakabimbing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit walang legal na batayan ng kautusan ng Senate Impeachment Court. Nauna nang sumunod ang Kamara sa utos ng Korte na paglalabas ng resolusyong hindi labag sa 1-year ban rule ng salaigang batas na paghahain ng iisang impeachment case laban sa isang opisyal ang Articles of Impeachment na inihain ng 19th Congress. Gayunman, wala pang tugon ng Kamara sa ikalawang order dahil hindi pa nga opisyal na nagbubukas ang 20th Congress. Partikular na ang isang resolusyong nagsasabing itutuloy ng House members ng bagong Kongreso ang impeachment case laban kay VP Sara. At ang tagapagsalita nito na hindi pwedeng mag-convene at gumalaw ang impeachment court hanggat hindi nagsisimula ang 20th Congress. Ito ang pahayag ni Senador Risa Ontiveros na tumututol sa kamakailang sinabi ni Attorney Reggie Tongol, ang tagapagsalita nga ng impeachment court sa huling press briefing nito noong Miyerkules. Naunang nanawagan si Senador Ontiveros na mag-convene na ngayon ang impeachment court habang hindi pa nagsisimula ang mga sesyon ng 20th Congress. Ngunit sa pahayag ni Atty. Tongol, sinabi nito na conditional o nakadepende ang muling pagkukonvene o pagtitipon ng impeachment court. Isa rito ay kapag nakapagsumite na ang House of Representatives ng ikalawang impormasyon na hinihingi ng naturang korte. Partikular ito sa sertipikasyon na interesado pa ang Kamara na ipagpatuloy ang paglilitis sa 20th Congress. Ngunit ayon kay Ontiveros, dinidesisyonan na ng impeachment court ang spokesperson at presiding officer sa kanilang sarili ang mga panuntunan ng naturang korte. Ani Senadora, si Atty. Tongol ay may karapatang magsalita sa sarili nitong kapasidad, ngunit hindi anya nito sinasalamin ang boses ng Senado. Tatlong daang apektado ng toxic inhalation dito sa Sibalo, Mantique. Karamihan sa mga biktima, pasyente, lalo na itong mga estudyante, ay nakalabas na ng ospital at sa huling latest update ng DOH, nasa na po pa ang nananatili ngayon sa ospital dyan sa Antique at nagsasagawa na rin investigasyon ang Bureau of Fire at Department of Education, Department of Health dito sa lugar na pinangyarihan ng insidente. Nagsasagawa na ng house-to-house ang Department of Health Western Visayas sa mga residente at estudyante apektado ng toxic inhalation sa Sibalo, Mantique.